Anong kaya mong gawin para sa pamilya mo? Anong kaya mong isakripisyo para sa kapakanan nila? Ngayong araw ibabahagi ko sa inyo ng pahapyaw ang buhay ng aming padre de pamilya at kung ano ba ang kanyang ginagawa sa araw-araw para lang kumayod, may maiuwi lang sa aming hapag. At alamin kung bakit ko naihalin tulad ang paglalakbay namin ito sa pelikulang The Perfect Storm. Kagabi pa lamang ay pinakiusapan na ako ng aking ama kung maaari ko ba siyang samahan papunta sa barangay Kaingin, Maragondon, Cavite upang mamili ng mga kawayan. Chinek ko sa aking smartphone kung gaano nga ba kalayo ang Kaingin, Maragondon mula sa aming bahay. Lumalabas na may 23 kilometers ito mula sa aming barangay at 46 minutes lamang ang oras ng iyong lalakbayin gamit ang sasakyang panlupa. But that's not the case dahil maglalakbay kaming dalawa gamit lamang ang aming munting bangkang demotor. Kinakailangan ay makuha namin ito at makabalik bago magdapit hapon dahil kung hindi, sasagupain namin ng malalakas na hangin at naglalakihang alon sa dilim habang hila-hila sa aming likuran ang naglalakihang kawayan at lubang mapanganib ito para sa amin. Alas 6 ng umaga, naghahanda na kami ng aming mga dadalhin sa aming paglalakbay. Kanin, tubig, basura. Hindi kasamang basura. Ulitin natin. Kanin at ulam, tubig, ilang damit na pamalit at iba pang mga mahalagang bagay para sa aming paglalayag. Alas 7. Umalis na kami. May kalayuan din ang aming bahay sa tinitigilan ng aming bangka kaya kinailangan naming sumakay gamit ang aming munting e-bike upang mabilis na makarating. Pagdating namin sa una naming destinasyon, wala na kaming inaksayang oras pa. Naglayag na kami upang hindi kami abutan ng hapon o kaya naman ay abutan ng gabi kung magkaroon ng aberya. At pagkalayag lang namin ay tumambad sa amin ang ganda ng karagatan sa umaga. Para saan nga ba gagamitin ng aking ama ang mga kawayang aming bibilhin? Gagamitin niya ito bilang barahan ng aming bangka. Ang barahan ang siyang nagsisilbing garahe ng mga maliliit hanggang sa di kalakihang sasakyang pangdagat. Kung ang mga sasakyang panlupa ay may garahe, ang mga bangka naman ay may tinatawag na barahan. Mahalagang meron nito ang bawat bangka dahil sa pamamagitan nito, magkakaroon ng pagkakataong matuyo ang mga bangka habang hindi ito ginagamit dahil mauuwi sa maagang pagkabulok ang isang bangka kapag ito ay palaging nakalublob sa tubig. Isa pa ay lubang magiging mabigat ang isang bangka na palaging nakalublob lamang sa tubig dahil sinisipsip ng tubig ang kahoy kumpara sa bangkang madalas na nakaahon upang matuyo ang mga bahagi nito. Sa mga sandaling ito ay sira na ang aming barahan kaya kailangan ng bumili ng mga bagong kawayan upang mapalitan ng mga luma. May sumabit sa aming propeller. Oh, no! Ayan, natanggal na ni tatay ang nakasabit. Gina ulit kami. Habang naglalayag kami ay hindi maalis sa akin ang pagkamangha sa aking mga nakikita. Kalmadong dagat, matayog na araw, maliliit na tanawin mula sa aming kinalalagyan at mga kasabay naming mga manlalayag. Samahan pa ng sariwang hangin. Ay, sana palagi na lang ganito.
Ilang sandali pa ay tanaw na namin ang aming papasukan na ilog. First time kong makarating sa lugar na ito kaya naman excited ako kung ano nga bang itsura ng lugar na aming dadatnan. Sa bukana pa lamang ng ilog ay makikita mo na may ilang turista ang naliligo sa dagat. Ang ibang turista naman ay umarkila pa ng bangka para lamang maranasan ang pakiramdam ng paglalayag sa dagat. Maya-maya pa ay tuluyan na kaming nakapasok sa bukana ng ilog at tumambad sa amin ang tanawing ito. Kung ano ang ganda ng tanawin kanina sa labas, ay siya namang dinoble ng ganda sa loob ng ilog. May problema. Hindi makita ni tatay ang mga nagbebenta ng kawayan. Tinanong ko ang aking ama kung bakit hindi kami makahanap ng nagbebenta ng kawayan. Sinabi niya sa akin na marami talagang nagbebenta ng mga kawayan sa lugar. Kaya hindi na niya naisipan pang humingi ng phone number sa mga ito nung huling punta nila dito. Pero sa pagkakataong ito ay mahirap silang hagilatin. Dulo na ng ilog, wala pa kaming nakikitang nagbebenta ng mga gintong kawayan. Sa mga oras na ito ay nangangamba na ako na baka hindi maging successful ang lakad namin ito. Kapag nagkataon ay sayang naman ang aming pinaghirapan. Simula sa pagising sa umaga hanggang sa aming paglalayag. Idagdag mo pa yung krudo na nasayang sa aming nilakbay. Ilang sandali pa ay natanaw na namin ang mga tumpok na mga pinagputol-putol na kawayan. Kaya naman agad namin itong nilapitan. Welcome to Barangay Kaingin.
Nakilala ni tatay si Kuya Conrad. Shoutout sa'yo kuya. Isa pala siya sa mga nagbebenta ng kawayan dito. Hinayaan ko muna silang mag-usap na dalawa dahil tatay ko naman ang nakakaalam ng eksaktong kailangan niya. Basta ako, maglalakad-lakad muna. Sayang ang tanawin. Sulitin ko na habang nandito pa kami. Sa sobrang pagkalibang ko, hindi ko na namalayan na inanod na pala ang aming bangka. Oh no! Ayan, buti naabutan ko o hindi maliligo ako ng 10 oras. Sayang. Sana pala inanod ka pa ng medyo malalim pa. Bad news. Wala na kaming naabutang magandang klase ng kawayan. May mga nauna na raw sa amin na nakabili ng mga magagandang klase. Ang mga natira na lamang ay mga maliliit at masyadong tuyot. Hindi na kami bumili ngayon pero nagpa-reserve na lamang ang aking ama para balikan na lamang kapag mayroon na. Sa pagkakataong ito ay humingi na kami ng contact number nila nang sa gayon ay sa susunod naming pagpunta ay sigurado na kami at hindi na kami maaksayan pa ng pagod at krudo. Lesson learned! Shout out kay ate! It's time to go. Malayo pa ang aming lalakbay ni tatay kaya minarapat na naming umalis agad. Goodbye for now, Barangay Kaingin. Magkikita pa ulit tayo. Sa aming paglabas ng ilog ay hindi ko inasahan ganito. Bagyang lumakas ang hangin at naglakihan ang alon. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na maaaring maging pahirap sa amin pauwi at hindi nga ako nagkamali. Sa kalagitnaan ng aming paglalayag ay naubusan kami ng krudo kaya kinailangan naming tumigil panandalian upang magsalin. Problema, hindi mahanap ng aking tatay ang hose na ginagamit sa pagsalin ng krudo. Sa pagkakataong ito ay magiging mahirap ang pagsalin ng petrolyo sa makina. May ilang minuto na rin kaming tinutulak ng mga alon. Nakagawa ng paraan si tatay para madali ang pagsalin. Successful. China ulit kami. Habang pinagmamasdan ko ang aking ama sa kanyang likuran ay di ko maiwasang mapahanga, maawa at mahiya. Paghanga dahil sa hirap ng kanyang hanap buhay bilang isang mandaragat ay itinataguyod niya pa rin kami ng walang pagdadalawang isip. Gigising ng madaling araw upang maghanda ng mga dadalhin niya sa laot, mawawalay sa amin ng ilang araw at sasagupain ng mga panganib sa laot. Napakatapang ng aking ama. Awa dahil bilang isang anak na nakadanas din ng ganitong uri ng trabaho ay ramdam ko ang hirap na kanyang nararanasan sa tuwing siya ay papalaot. Hiya dahil kahit anong tagumpay pa ang aking makamit sa mundong ito, ang totoo ay kailanman hindi ko matutumbasan ang mga nagawa niya para sa kanyang pamilya.
Habang hinahampas ng alon ng aming maliit na bangka ay naisip ko bigla ang pelikulang The Perfect Storm noong taong 2000. Isang true-to-life based movie na pinagbidahan nila George Clooney at Mark Wahlberg. Sa kwento ng pelikulang ito ay may 6 na mangingisda sa Gloucester, Massachusetts ang naglayag upang mangisda sa kalaut-lautan na tinatawag nilang Flemish Cap taong 1991. Ngunit sa kanilang pangingisda ay nabutan sila ng isang bagyo na tinawag noong Hurricane Grace. Pinalubog ang sasakyan nila na may pangalang Andrea Gale, ngunit kasama silang 6 sa paglubog nito. Kasama rin nilang lumubog ang mga pangarap nila ng mga sandaling iyon na makapag-uuwi sana sila ng malaking halaga para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa sandaling ito ay napagtanto ko na sobrang laki pala ng sinasakripisyo ng aking ama para sa amin. At ito ay ang kanyang panahon at buhay para lamang ipadama sa amin na kami ay kanyang mahal. Hindi man kami successful sa pagkuha ng mga kawayan ay naging successful naman ang journey namin na ito upang ipamulat sa akin at sa iyo na mapalad tayong mga may magulang, ano man ang ating katayuan at estado sa buhay. Pahalagahan natin ang ating ama at ina dahil hindi lahat ay binibiyayaan ng magulang. Ano man ang dinanas natin sa kamay nila, masama man o mabuti, ay suklian pa rin natin ito ng pagmamahal dahil wala nang masihigit pang pwede nating iganti sa kanila kundi pagmamahal. Para naman sa mga magulang na nalihis ng landas, may panahon pa upang itama natin ang ating mga kamalian. May kasabihan nga tayo na habang may buhay ay may pag-asa. Kaya para sa mga ama at ina, mangingisda ka man o isang driver, karpentero, kasambahay, manager, basurero, magsasaka, OFW, pulis, sikyo, balot vendor, o simpleng may bahay ka man, ay salute you. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, please like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko. Panoorin nyo ang The Perfect Storm kung hindi pa ninyo ito napapanood. Siguradong hindi kayo magsisisi. This is Ariel and this is Point A. God bless.